Hi guys, it's a new day and it's always be a new beginning. Good morning ma'am, good morning classmates. Ako nga pala si Valens Clip Sibilio and ako ay galing sa Group 4 and I am going at i-report ko po yung tungkol sa literaturang gray or gray literature at tungkol sa mga salik kung paano tukuyin kung saan galing ang isang paksa or ang isang kung sa pangunahing batis ba ito or sa sekundaryang batis or sa tertiaryang batis. Ayon sa site ng Silid-Aklatang University of Michigan, ang literaturing gray ay tumutukoy sa hindi nakalathala, hindi komersyo at mahirap na matagpuang impormasyon, mga impormasyon katulad ng mga professional na asosasyon, mga institusyon ng mananaliksik at mga ginagawa ng Department ng Pamahalaan. Ito ay posibleng alternatibong batis upang maiwasan ang posibleng pagkiling at pagkilala ng mga nakalathalang impormasyon. So, ibig sabihin, ito ay mga impormasyong hindi nakalathala at hindi komersyo. Ibig sabihin nun, mahirap matagpuan ng mga impormasyong ganito kasi ang mga taong meron lang ito ay mga non-government and non-government organization, mga professional asosasyon at mga research group. Ginagamit din ito bilang alternatibong impormasyon para maiwasan ang mga biases na nakasulat sa mga traditional na mga aklat o libro. Ang mga halimbawa nito ay mga data exchange, conference proceeding, environmental impact statement, and oral presentation. Kasali rin ang mga market research report, online documents, and working papers. At ayon naman sa International Conference of Gray Literature, ito ay isang impormasyong tekstual, material, at impormasyong hindi nakalathala at hindi komersyo. At pinoproduce ito sa lahat ng antas ng pamahalaan, sa akademiko, sa negosyo, sa industrial electronics, at sa mga print formats. So, yung mga gumagawa nito ay yung mga non-government organization, professional na asosasyon at mga research group. So, ayon sa aking pananaliksik, may tatlong uri ang literaturang gray or gray literature. Unang-una ay ang scholarly gray literature o skolaryong literaturang gray. Kinabibilangan ito ng mga thesis and dissertation, research report, conference proceeding, and survey. Pangalawa ay ang government and industry gray literature, pamahalaan at industriya ng literaturang gray. Kinabibilangan ito ng mga data exchange, government database, and government documents, technical reports, and white papers, which is ginagamit siya sa business or sa pagninegosyo. At ang pangatlo naman ay ang community-based gray literature. Bibilangan ito ng mga newsletters, emails, at blogs. Mahalaga ang literaturang gray or gray literature. Pwede natin gamitin ito bilang isang alternatibong at nagbibigay din ito ng mga bagong impormasyon o sa mga niche topics o mga particular na paksa. Mahalaga din ito para maiwasan natin ang mga biases na pinapakita ng mga nakalathala aklat o impormasyon. Dumako naman tayo sa mga katangian ng gray literature o literaturang gray. Una, mahirap itong hanapin at mahirap itong matagpo ang impormasyon. Hindi nito ini-index o nilink sa mga traditional database. Ibig sabihin nun, limitado lamang ito sa publiko. Ibig sabihin nun, hindi ito din distribute sa publiko o limitado lamang sa publiko ang ganitong mga impormasyon. Dako na naman tayo sa mga kahinaan ng gray literature o literaturang gray. Karaniwan sa mga literaturang gray or gray literature ay mga self-published. Ibig sabihin, pansariling gamit o impormasyon sa mga particular na tao o organisasyon. Hindi din ito dumadaan sa mga editing process, so posibleng may kulang, hindi tumpak, at hindi kompleto, walang mga batis, at walang mga bibliografiya. Sa madaling salita, komplikado ito. So, dako naman tayo sa mga salik upang matukoy kung ang impormasyon ay nanggaling sa pangunahing batis, sekundaryang batis, at sa tertiaryang batis. So, unang-una, kailangan muna nating alamin kung ano ang pangunahing batis, sekundaryang batis, at saka tertiaryang batis. So, ang pangunahing batis ay pinoproduce kung kailan at saan naganap ang pangyayari. O saglit lamang pagkatapos nito. Ginagawa ito ng mga taong nakasaksi o nakakita sa aktwal na pangyayari. Kabilang dito ang mga liham, diary, mga litrato, mga video, sound recording, tala-arawan, at journal. So kung sasakyan pa, hindi ito second hand, kundi first hand o
pangunahing impormasyon, pangunahing batis. At ang sekundaryang batis naman ay pinoproduce sa matagal na panahon pagkatapos ng pangyayari. Ginagawa ito upang magsalin o magsuri ng impormasyon mula sa pangunahing batis. Gumagamit din ito ng pangunahing batis bilang sanggunian o references. Kinabibilangan dito mga artikulo, libro, at diary, pati mga encyclopedia, mga likhang sining, at mga pahayagan. Habang ang tertiaryang batis naman ay mga summary, overview, at mga timeline, mga abstract at highlights. At ang mga kadalasang may susulat sa mga format dito ay apelyado ng gumawa ng artikulo, date ng publikasyon, at kailan at saan. Ang panghuli naman ay ang pamagat ng artikulo. Dako na tayo sa unang salik. Ang unang salik ay oras at panahon kung kailan itinala ang pangyayari. At ang halimbawa nito ay ang liham ni Dr. Jose Rizal para sa mga kababaihan ng Malolos at ang kanyang huling paalam. Maituturo nitong pangunahing batis dahil siya mismo ang nagsulat at nandun siya mismo sa panahon kung kailan naganap ang mga pangyayari o siya mismo ang nakasaksi. Pangalawa, mga layuning retorikal na nakasulat artikulo. Karaniwan sa ganitong artikulo ay ginagawa upang magsuri o magsalin. Ibig sabihin, binibigyan nito ng interpretasyon ang mga pangyayari sa halip na magbigay ng ulat ukol dito. Pangatlo, ang pangatlong salik naman ay konteksto na paham na nagsasagawa ng pananaliksik. Iba kasi ang mga pangunahing material na ginagamit sa pagsasagawa ng pagsusuri o pananaliksik. Halimbawa, sa pagsasagawa ng scientificong pag-aaral, maaaring gumamit ng mga alternatibong batis gaya ng tala-arawan o diary at iba pang panulat. So, ibig sabihin, dapat ikaw mismo bilang isang mananaliksik, dapat alam mo ang konteksto sa pagsasagawa ng pananaliksik o kung bakit mo ito ginagawa. Pero bilang isang mananaliksik, kailangan din nating maging responsable o dapat nating suriin kung tumpak ba o napapanahon ba ito. At bilang mananaliksik, mas mabuting magkalap ng maraming impormasyon para maiwasan natin ang biases at para maging epektibo ang ating pananaliksik. Yun lang po, maraming salamat. Guys, I miss you so much.